Kabanata 6661-6665. Bakit? Kasabay nito, si Tianfeng Cheng-ichiro, na nasa himpapawid, ay bumubula ng isang subo ng dugo. Lumipad palabas ang kanyang katawan na parang patay na aso, at tumama sa dingding ng sampal, nag-iwan ng bakas na hugis tao sa dingding. Dumaloy ang dugo mula sa 7 orifice ni Tianfeng Cheng-ichiro, at ang ekspresyon sa mukha ni Tianfeng Cheng-ichiro ay sobrang komplikado sa oras na ito. Nabigla, nalilito, kamangha-mangha, masasabi lamang na sa sandaling ito, si Tianfeng Cheng-ichiro ay hindi naniniwala na siya ay matatalo ng husto. Ang kanyang puso ay puno ng ayaw at kawalan ng kakayahan, ngunit sa parehong oras ay nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at sakit. Hindi niya naisip ang tungkol dito, inilabas niya ang lahat, at kinuha ang espadang Onikini, at ginamit ang ancestral battlesuit at exoskeleton battlesuit. Sa pagpapala ng maraming kadahilanan, hindi pa rin siya ang pangunahing kaaway ni Harvey York. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng ideya si Tianfeng Cheng-ichiro, ibig sabihin, maaaring hindi bigla ang atakihin ng kanyang ama. Ngunit talagang natalo kay Harvey York. Harvey, ikaw talaga. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tianfeng Cheng-ichiro, at may iba pa siyang gustong sabihin. Sampal, si Harvey York ay mukhang walang malasakit, at nagpadala ng isang sampal sa hangin. Nang marinig ang isang pop, lumingon ang ulo ni Tianfeng Cheng-ichiro sa isang tabi. Umapaw ang itim na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, at ang buong tao ay huminga ng higit pa at huminga ng mas kaunti sa ito, sandali. Tinalo ng isang sampal si Tianfeng Cheng-ichiro, winasak ng isang sampal ang Tianfeng Cheng-ichiro. Sa sandaling ito, casual na sumabog si Harvey York sa lakas ng dulo ng iceberg, na nakakatakot na hanggang sa hindi makapaniwala. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa audience, hindi inaasahan ng mga taga-isla o ng mga tao ng Great Country H ang resultang ito. Lalong nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Ishmael Abe, at hindi siya makapaniwala sa nakita. Gayunpaman, hindi naniniwala sina Tokugawa Shingen, Fujiwara Masai at iba pa na nakita talaga nila ang eksenang ito. Natahimik silang lahat na parang napuno ng dumi. Hindi lamang dahil malinis na namatay si Tianfeng Cheng-ichiro, ngunit ang pinakamahalaga ay dahil sa lakas ni Harvey York. Bago talunin sina Shota Tojo at Nobita Nishino, masasabi pa ring nagsagawa siya ng sneak attack o gumamit ng dirty tricks. Ngunit sa kaso ni Tianfeng Cheng-ichiro na todo-todo, ang pagkatalo sa kanya ng isang sampal ay talagang nagpapaliwanag ng maraming problema. Nakakakilabot, napanganga ang mga master ng ibang genre. Sa sandaling ito, naramdaman ni Master Matsudaira Shigeru na sa 6 na malalaking sekta na naroroon, siya lamang ang makakagawa ng lahat para pumatay. Harvey York sa maikling pagkakasunod-sunod at makapaghiganti para sa mga taga-isla. Imposibleng maging ganoon kalakas. Naramdaman ni Ismael Abe at ng iba pa ang pagkibot ng kanilang mga mata, at ayaw nilang maniwala na may ganoong bagay sa mga nakababatang henerasyon ng Great Country H. Napatay man sila, hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Kasabay nito, dinampot ni Harvey York ang espada ni Onikiri sa lupa habang nakatiptoe. Dahil ang bagay na ito ay wala sa kaluban, magkakaroon ng dugo. Kung gayon, gamitin natin sandali ang dugo ng multo ng isla, at ang mantsa ng espada. Habang nagsasalita, hinawakan ni Harvey York ang Onikiri sword at itinuro ang audience, sino pa? Ang kanyang mga salita ay walang malasakit, ngunit may pakiramdam ng mababang pagtingin sa mundo ng martial arts sa Island Nation. Ang isang grupo ng Island Nation Soiters ay nanginginig sa galit sa pagmamataas ni Harvey York. Pero aminin nila na nakakatakot talaga ang lakas ni Harvey York. Tanga, ang lakas ng loob mong pilayin si Tianfeng Cheng-ichiro-kun. Damn you! Ang Shindan Sect Master ay agad na nag-react, at ibinuka ang kanyang bibig na may nagngangalit na mga ngipin. Para sa mga bagong stream, ang pagbagsak ng Tianfeng Cheng-ichiro ay nangangahulugan na ang dignidad ng bagong Shindan School ay nabura. Bago yun, ang bagong sikat na Tianfeng Shishilang Holy Sword ay pinalis ni Harvey York. Ngayon ang Shindan Stream War Ghost ay madali ring natalo, at ang kanyang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. Kahit anong tingin mo dito, gusto ni Harvey York na putulin ang ugat ng uso.
Kaya sa sandaling ito, ang galit na mga disipulo ng Shindan sect sa eksena ay nagkatinginan, at lahat sila ay umungal ng galit sa sandaling ito, hinugot ang mahabang espada ng Island Nation mula sa kanilang mga baywang at sumugod sa entablado. Malinaw na nais nilang gamitin ang galit sa kanilang mga puso para salakayin at patayin si Harvey York. Tumatalon sa mga clown block. Walang pakialam ang ekspresyon ni Harvey York, at sumulong siya sa susunod na sandali. Basag. Sa paggalaw ni Harvey York, nakita niya ang mga asul na brick sa lupa na nagkapira-piraso, at bumaril sa lahat ng direksyon. Bawat fraction ay parang shooting star, parang lumilipad na kutsilyo. Patuloy na lumalabas ang matinis na hiyawan, ngunit saglit lang, at ang kasalukuyang malaking grupo ng mga bagong master na nagmamadaling sumulong ay lahat ay bumalik sa kanilang orihinal na lugar. Kaya lang sa sandaling ito, ang ilan sa mga taong ito ay nagtatakip ng kanilang mga palso at ang ilan ay nagtatakip ng kanilang mga tuhod. Bagamat hindi siya nawalan ng buhay, nawala rin ang pagiging epektibo niya sa pakikipaglaban. Hindi sapat ang isa sa isa. Okay lang na hampasin ka ng grupo. Kumuha si Harvey York ng tissue para panasan ang Onikiri sword sa kanyang kamay, at walang pakialam na nagsalita. Dahil gusto mong lumaban sa mga grupo, dapat mong gamitin ang lahat ng paraan, at dapat mong gamitin ang lahat ng paraan. All-out effort ba ito mula sa bago mong paborito? Kung ganun, aaminin ko lang yung flow. Walang kwenta ang Shindan mo. 6 streams in an island nation. Humalaklak si Harvey York, walang gaanong panunuya sa kanyang mukha, ngunit ang paghamak at pang-aalipusta sa loob at labas ng mga salita ay parang isang hindi nakikitang sampal. Sinasampal ang mga taga-isla na naroroon, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, na nagnanais na lumunin ng buhay si Harvey York. Tanga, isang katutubong ng Great H Country na may apelyido ng York. Sa tingin mo ba talaga kaya mo? Ang ating bansang isla. Sa sandaling ito, isang lalaking may bigot at nakasuot ng onmyoji robe mula sa Island Country ang lumakad papunta sa mataas na platform na may pag-iinis. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at puno ng lamig ang kanyang mga mata. At nang makita siyang lumitaw, marami sa mga taga-isla ang nanganganga. Ayan na siya, Takumi Yamamoto ng Kimikado family ng Island Country. Isa ito sa mga young masters ng Wuyu family. Sa hindi inaasahan, hindi niya napigilan. Ang martial arts, sa mata ng young master na ito, ay isang maliit na landas lamang. Ngumisi si Yamamoto Takumi. Sa harap ng makapangyarihan, hindi sapat ang kaunting kakayahan mo. Ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo na may mga tao na higit sa mga tao, at may mga kalangitan sa kabila ng langit. Mga taga-isla, huwag kayong lilaitin. Habang nagsasalita, kinurot ni Yamamoto Takumi ang kanyang kamay at iniunat ang kanyang manggas. Kasabay ng kanyang mga galaw, hindi mabilang na mga paper crane ang lumipad mula sa kanyang malalawak na manggas. Ang papel na crane na ito ay parang isang buhay na nilalang, nagpapakpak ng mga pakpak sa hangin at gumagala-gala. Ngayon, hahayaan kitang maranasan ang yin-yang art ng Island Nation, Thousand Crane Illusion. Habang sinasabi niya ito, isang mahinang liwanag ang lumitaw sa mga mata ni Yamamoto Takumi, at ang paper crane ay nagsimula ring kumikislap ng tuluyan. Ang buong lugar kung saan matatagpuan ang mataas na platform ay biglang naging baluktot sa pananaw ni Harvey York, at lahat ng nakapalibot na mga eksena ay naging malayo at malapit din. Sa sandaling ito, si Takumi Yamamoto ay parang Diyos ng islang bansa, dahan-daang lumulutang sa hangin, ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang pagsikat ng araw ay lumitaw sa kanyang likuran. 4 characters. Napapikit si Harvey York sa eksenang ito, bahagyang nakasimangot. Dahil napagtanto niyang hindi niya mahanap kung nasaan si Takumi Yamamoto. Para bang hinihila sa ibang mundong espasyo ni Takumi Yamamoto sa sandaling ito. Kumalat ang di nakikitang pagbabago sa kanyang katawan, ikinulong ang kanyang pisikal na katawan, na ginagawang hindi siya makagalaw kahit na gusto niyang gumalaw. Nakakatakot ang onmyoji ng Island Country. Naramdaman din ni Yvonne Xavier ang kilabot ni Takumi Yamamoto sa sandaling ito, halos hindi niya namamalayan na sinabi, "Master York, mag-ingat ka." Bahagyang tumango si Harvey York, at sa sumunod na sandali ay napapikit na lamang siya. Ngunit kahit na ganoon, sa kanyang pakiramdam, ang espasyo sa kanyang paligid ay patuloy na umiikot, at siya ay tila nahulog sa isang napakalalim na kailaliman. Pero yun lang.
Kasabay nito, lumitaw ang figure ni Takumi Yamamoto sa likod ni Harvey York. Hindi niya alam kung kailan may silver dagger sa kamay niya. Sa sandaling ito, pinitik niya ang kanyang daliri, at lumipad ang punyal. Tumahimik ka. Ang punyal ay umungal, at sa sandaling ito ay lumipad palabas. Ito ay tila naging hindi mabilang na mga hawakan, na sumasakop kay Harvey York mula sa lahat ng direksyon. Si Harvey York, na nakapikit ang mga mata, ay biglang bumukas sa sandaling ito, at sa susunod na sandali, pinitik niya ang kanyang mga daliri. Dentang, ang pilak na punyal ay lumipad pabalik, at damapo sa kisame sa hindi kalayuan na may bahagyang umuuga. At ang paligid na kapaligiran ay nawala din sa oras na ito, na parang hindi ito umiral. Ang mukha ni Takumi Yamamoto ay marahas na kumaibot, na may matinding takot sa kanyang mukha. Paano ito posible? Ang ginamit lang niya ay ang yin at yang teknik ng Uyu family. Pabayaan si Harvey York, kahit ang mga sword masters ng Island Nation ay tiyak na mahuhulog dito. Ngunit kumilos si Harvey York tulad ng isang normal na tao, hindi lamang umiwas sa kanyang nakamamatay na suntok, ngunit nasira din ang kanyang yin at yang teknik. Ito ay tunay na lampas sa imahinasyon. Sa sandaling ito, naramdaman ni Takumi Yamamoto ang matinding takot sa kanyang puso. Napakalakas ng yin at yang techniques ng Island Nation. Sa kasamaang palad, hindi iyon nakakatulong ng malaki. Mukhang walang pakialam si Harvey York. Noong siya ay nasa larangan ng digmaan noon, parang hindi pa siya nakatagpo ng mga katulad na Panginoon. Onmyoji mula sa Island Country, mahuhusay na wizard mula sa Nanyang, wizard mula sa Northern Europe. Marami na siyang nakilalang ganoong mga Panginoon at pinatay ang marami sa kanila. Para kay Harvey York, maaaring hindi niya lubusang makabisado ang pamamaraan ng pagpatay na ito, ngunit tiyak na hindi mahirap tukuyin ito. Matapos sumagot ng basta-basta, hindi interesadong magpaliwanag si Harvey York, ngunit humakbang pasulong, at ang Onikiri sword sa kanyang kamay ay tumangay patungo sa kinaroroonan ni Takumi Yamamoto. Nang makita ang espada ni Harvey York, puno ng takot ang mga mata ni Takumi Yamamoto. Kahit na siya ay isang onmyoji, siya ay napakahina sa malapit na labanan. Sa sandaling ito, wala na siyang paraan para umatras, walang paraan para makaiwas, kaya't nakapalakpak na lamang siya. Sa pagkakataong ito, ang mga pakpak na parang puting papel ay nakaunat mula sa kanyang manggas, mabilis na hamarang sa kanyang harapan. Nagpatuloy ang pagkakastrat ng kutsilyo ni Harvey York sa kabila ni Takumi. Gumamit si Yamamoto ng mga trick na may napakataas na defensive power. Ang kanyang mga puting pakpak ay pinutol pa rin ni Harvey York sa oras na ito. Kasabay nito, isang mahinang linya ng dugo ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Takumi Yamamoto. Si Takumi Yamamoto ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, hinawakan niya ang kanyang lalamunan, pasuray-suray na paatras, at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Takumi Yamamoto ang kapangyarihang iyon. Ang onmyoji na sinanay niya sa loob ng maraming taon ay mabilis na naglaho. Bakas sa mukha niya ang takot at lungkot, sinaman niya ng tingin si Harvey York at nagngangalit ang mga ngipin, "Harvey York, how dare you erase Mel?" Nang marinig ang mga salita ni Takumi Yamamoto at makita ang dugo sa mga daliri ni Takumi Yamamoto, ang mga talukap ng mata ni Ishmael Abi at ng iba ay paulit-ulit na kumaibot. Kahit na ano, hindi nila akalain na kahit si Takumi Yamamoto, ang gwapong binata ng Mizayuman, ay hindi makaligtas sa isang galaw sa kamay ni Harvey York. Para sa husay ni Harvey York, ang isang grupo ng mga taga-isla ay dapat magmukhang mas matangkad ng kaunti. Si Fujiwara Masae, ang anak ng maharlikang pamilya ng isla ng bansa, ay mas pinaikit ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Iniisip na kung ang isang tulad ni Harvey York ay maaaring masakop, ito ay isang hindi maisip na benepisyo sa dakilang layunin ng Island Country na Yamamoto-kun. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao mula sa Uyu family ang sumugod at maingat na tinulungan si Takumi Yamamoto na makatayo. Kasabay nito, ang ilang mga doktor ng Island Country na nasa eksena ay nagmadaling lumabas, na tila naghahanap ng paraan upang gamutin si Takumi Yamamoto. Ngunit hindi pinansin ni Takumi Yamamoto ang mga taong ito, ngunit tinitigan si Harvey York ng mabangis at sinabing, "Ikaw, ang lakas ng loob mong alisin ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos ang usaping ito."
Hinding-hindi mamamatay ang Onmyoji na pumanaw sa Wuyou family natin kasama ang Wuyou family natin. Hindi kita bibitawan. Gagawin ko ang lahat para patayin ka. Hindi ko dudurog ang lahat ng may kaugnayan sa iyo. Gusto ko ring maghukay ng 18 henerasyon ng mga ninuno ng pamilya. Iyong York, sunugin mo ito hanggang abo. Sa sandaling ito, si Takumi Yamamoto ay mayroon lamang walang katapusang puot sa kanyang puso. Bilang batang Toshihiko ni Kimono, isa sa mga malalaking pangalan na magkakaroon ng pagkakataon na pamunuan si Kimono sa hinaharap. Siya ay nagpakita lamang dito upang ipagdiwang ang kasal ni Tokugawa Shingen sa pangalan ni Kimaimon. Hindi niya akalain na dahil hindi niya matiis ang kay-abangan ni Harvey York, lumabas siya para turuan ng leksyon si Harvey York. Sa huli, direktang inalis ni Harvey York ang kanyang cultivation base. Para sa Wuyou family, kung nawala mo ang iyong Onmyoji cultivation, ikaw ay magiging isang walang kwentang tao sa pamilya, at magiging isang subordinate. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat ng mayroon siya, at nawala rin ang kanyang kinabukasan. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Takumi Yamamoto na hilahin ang mga hones ni Harvey York. Kayong mga taga-isla, lagi ninyong hindi naiintindihan ang katotohanan. Nakaharap kay Takumi Yamamoto na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, mukhang walang pakialam si Harvey York. Ibig sabihin, ang pagtahol ng taunang aso ay hindi lamang walang kabuluhan, kundi isang paraan din ng pagpatay. Matapos mahulog ang mga salita, pinitik ni Harvey York ang kanyang kanang kamay. Ang talam ng Onikiri sa kanyang kamay ay bumaril sa isang iglap, at tumusok sa lalamunan ni Takumi Yamamoto sa susunod na segundo. Ang mga makamandag na salita ni Takumi Yamamoto ay biglang huminto sa sandaling ito, at siya ay may ekspresyon ng hindi paniniwala sa lahat. Yung mukha niya, parang ayaw maniwala na bigla na lang siyang pinatay ng ganito. Sa sandaling ito, umusbong sa puso ni Takumi Yamamoto ang mga emosyon tulad ng puot, panghihinayang, hindi paniniwala at iba pa. Kung magagawa niya ito muli, hindi na siya magiging matigas ang ulo. Para naman kay Ishmael Abe at sa iba pa, nawalan pa sila ng boses, Yamamoto-kun. Natigilan din ang ibang taga-isla. Ito ang embahada ng isang island nation. Ang mga taong ito ay pawang matataas na opisyal at elite ng island nation. Gayunpaman, sa sandaling ito, may pumatay talaga sa mataas na antas na executive ng island country. Ito. Parang nangangarap ng gising. Stupid pressing the road. Ang isang malaking grupo ng Wuyou family na sumunod kay Takumi Yamamoto ay nag-react din sa oras na ito. Sa sandaling ito, hindi na niya napigilan ang sarili, at gusto ng bawat isa sa kanila na himukin ang yinyang teknik at patayin si Harvey York. Ikanaway ni Harvey York ang kanyang kamay, at ang talam ng Onikiri na damaykit sa lalamunan ni Takumi Yamamoto ay lumipad patungo sa kanya at nahulog sa kanyang kamay. Sa paatras na paglipad, nagsimulang lumitaw ang isang linya ng dugo sa mga lalamunan ng mga Wuyou family Onmyoji na iyon. Napahawak sila sa leeg at hindi makapaniwalang bumagsak sa lupa. Hindi maganda ang martial arts ng isla. Hindi pa rin gumagana ang Xuanmen Island Country. Pinaglalaroan ni Harvey York ang Onikiri sword sa kanyang kamay. Kung sinabihan kang lumuhod, kung hindi ka lumuhod, huli na ba para magsisi ka ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, namula ang mga talukap ng Island Nation. Mayabang, masyadong mayabang. Ang master ng Abituo sect na si Shigeru Matsudaria ay orihinal na isang matandang Diyos, ngunit sa oras na ito siya ay medyo naiinip. Kung tutuusin, kung walang makakapigil sa kay-abangan ngayon ni Harvey York, mawawala ang dignidad ng mga taga-isla. Sa makatuwid, sa sandaling ito, walang pakialam si Shigeru Matsudaria sa pang-aapi sa maliit na lalaki, ngunit hinampas lang niya ang coffee table gamit ang kanyang kanang kamay, at ang buong tao ay lumipad palabas at lumapag sa mataas na platform. Sino ka? Ibinaling ni Harvey York ang kanyang ulo sa gilid, tinitigan si Shigeru Matsudaria na umakyat sa entablado, at si Harvey York ay nakaramdam ng bakas ng panganib mula sa kanya. Ako ang hari ng Abituo sect, ang sword master ng Abituo sect, Shigeru Matsudaria. Dahan-daang ibinuka ni Shigeru Matsudaria ang kanyang bibig. Ikaw ay kumakatawan sa mga pambihirang kakayahan at malakas na lakas, na hinahangaan ko. Kaya lang kahit gaano ka pa kalakas York, hindi mo may insulto ang martial arts ng aking island country at Taoism ng bansa.
Isla ko. Ngayon, kung makita kong napahiya ang aking island nation, ngunit hindi kumikibo ang matanda. Kung gayon kung saan man pumunta ang matanda sa hinaharap, hindi niya magagawang itaas ang kanyang ulo at maging isang tao. Kaya, ngayon, Representative York, huwag mong sisihin ang matanda sa pambubuli sa mga nakababata. Harvey York curled his lips, and said lightly, kung gusto mong lumaban ka, saan ang napakaraming kalokohan. Walang isa o dalawang swordmasters mula sa island country mo ang natalo ko. Isa pa hindi ka masyado, at isa pa hindi ka kulang. Kung gusto mong mamatay, bilasan mo, ihahatid na kita. Oh, mayabang na bata. Si Shigeru Matsudaira ay hindi na-provoke ni Harvey York, ngunit nagpakawala ng mahabang dagandong. Ngayon, darating ang matanda upang mag-aral at ituro sa iyo kung anong mga kasanayan ang mayroon ka. Nang matapos ang kanyang mga salita, hinawakan ni Shigeru Matsudaira ang espada ng Island Nation, pinindot ito, pagkatapos ay ibinaba ang espada. Ang kutsilyong ito ay tila simple, ngunit ito ay may pakiramdam ng bilis, kalupitan at katumpakan. Bilang tinatawag na martial arts sa mundo, ang lahat ay invincible, ang bilis lang ang hindi mababasag. Malinaw na naiintindihan ito ni Shigeru Matsudaira. Sa orihinal, ang Abito School of Kendo ay may kaunting pantasya dito. Ngunit kapag hinimok ni Shigeru Matsudaira, mayroon siyang panlasa sa pagiging simple at simple. Isang simpleng kutsilyo ang nagparamdam kay Harvey York ng walang katapusang lamig. Malinaw, si Shigeru Matsudaira ay hindi kasing sikat ni Tenkei Shishiro at Miyata Shinnosuke. Ngunit ang lakas nito ay higit pa sa huli. Bago matapos ni Harvey York ang kanyang emosyon, walang katapusang pagpatay ang bomb alot sa buong katawan ni Harvey York. Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, hindi pinansin ang nakamamatay na aura na dumadaloy patungo sa kanyang mukha, at itinaas ang espadang Onikiri sa kanyang kamay. Dentang, nagkaroon ng isang malakas na ingay, at isang serye ng mga spark ang lumipad sa hangin, at ang malalaking sound wave ay direktang kumalat, sinusubukang sumabog ang lahat sa paligid niya. Naningkit ang mga mata ni Harvey York, at lumipat ang kanyang figure sa gilid, na hamarang sa posisyon sa harap ni Ivan Xavier. Siya mismo ang nagdala ng lahat ng pagpilit. Matapos mawala ang pag-atake ng magkabilang panig, nakita ng lahat si Shigeru Matsudaira na nakatayo pa rin sa kinaroroonan niya, ngunit si Harvey York ay naka-atres na ng marami. Ang mga taga-isla na hindi nakaalam ng katotohanan ay biglang naging masaya. Nagpalakpakan ang lahat at sumigaw ng mga salitang tulad ng "stupid" at "zinay". Para naman kay Ismael Abi at sa iba pa, mukhang nasasabik din sila. Ang mga katulad nila ang dapat na pinakamababa ang tingin sa sariling bayan.